Sa unang tingin, tila gawa sa ibang klaseng banig ang higaan ni Celso Lee. Ngunit tulad din ito ng kanyang ibang obra, gawa ito sa plastic na bote at lata ng soft drinks. May mga technique dyan, napakadaling gawin. May mga technique, ako lang nakakaalam nun. Mga technique para kung titignan, nakala napakahirap. No, hindi. Madali lang siya. Matibay daw ito. Hindi nakapagdududa dahil hindi nga naman natutunaw ang plastic. Kaya tumatambak ito. Hindi biodegradable tulad ng papel o kahoy. Dahil nariyan na ang plastic sa araw-araw nating pamumuhay, tila mahirap talikuran ang paggamit nito. Bagamat sinusubukan na ni April, mahirap. Dahil ang pamilya nila may negosyo pang sari-sari store. So ito po yung Kaya ang kanyang naging solusyon, gumawa ng eco brick. Mga boteng sinusuksukan ng mga sachet at iba pang plastic na maaaring gawing mala-hollow block sa pader. Kinamping ko po ito sa office, so I was able to encourage some of them. Ang paggawa ng eco bricks, dinala ni April hanggang sa opisina. Dahil sa kanyang masugid na pag-iwas sa plastic, tinawag na siyang sustainability star sa kanyang opisina. Nirecognize siya ng namin, country manager. In-endorse niya. Imbis na plastic yung ilagay, yung dyaryo, isang malaking accomplishment niya na imbis na yung lalagyan ay styrofoam, yung napapayag niya yung mga vendors na paper yung lalagyan ng pagkain. So, ayun, level up na talaga. Ginawaran pa rito si April ng award. So April was recognised in the company in our awards program for that, and we had some of our senior people come through and say this is a really good thing we want to recognise. So hopefully it's an inspiration for other people as well. Ang mga eco brick na ginagawa ni na April at ang kanya mga kaopisina, binibigay sa environmental groups na nagtatayo ng mga gusali gamit nito. Katunayan, may isang paaralan sa Lubao, Pampanga na nagtayo ng isang building na mukhang matatag. Gawa pala ito sa eco bricks. So itong sahig, Gawa po siya dun sa 1.5. iba-ibang kulay. Sa pamumuno ng Kapampangan Manalakaran Incorporated, tinuruan ng mga estudyante ng San Pablo Second High School sa Lubao kung paano mapapakinabangan ang eco bricks. Pinili din namin ng school na to because it caters to 15 barangays. So yung mga batang nag-aaral dito galing sa iba't ibang barangay na pwede nilang ilabas ito at sabihin sa community nila na may magagawa sila pagdating sa plastic. Kahit maganda ang kanilang naitayo, hindi pa ito lubusang nagagamit. Oo nga, basa yung loob nito. So, sa tingin mo, paano po may improve itong construction para maiwasan? Suggestion ko po siguro, mas diinan po yung pagdikit. Tapos po, kasi para sa akin po, hindi po siya effective kung ganyan po yung pagkakabrasiya. Maganda po, ibalik po siya para yung flow ng tubig po, mas maganda. Nakababawas nga sa basurang tinatambak sa mga landfill ang eco bricks. Ngunit ito'y stopgap solution o parang band-aid lamang. Ang panmatagalang solusyon matatagpuan daw sa sarili nating tahanan at komunidad. Basura! Basura! Sa araw ng pangongolekta ng basura rito, sa barangay Maimpis sa San Fernando, Pampanga, sa halip na truck ng basura ang umiikot. Basura po! May basura po dyan. Good morning! Vegetable. Ito pong sa kabila po ay mga plastic na
mga naka-plastic ng alba po, mga ganito. Tapos po ito, mga tapunan po ng mga nabubulok na nalulusaw po. Tapos po rito yung mga papel na, pwede po yung diaper na kasama po yung mga papel kasi po nalulusaw po yung papel din po sandali. Tapos dito po yung mga kalakal po. Yung kalakal na pwede pong ibenta sa junk shop po. Bawat tahanan dito natuto ng maghiwalay ng basura o mag-segregate. Kung hindi nakasegregate ang kanilang basura, hindi raw ito kukunin ng mga basurero. Ginagawa po kasi namin dito sa bahay, yung bang bawa nagluluto, agad na po namin sineseparate sa mga yung mga type ng basura, tapos doon na po namin nilalagay siya sa tamang lalagyan bago pa namin ilabas. Kasi pag marami, mahirap, pero pag konti, madali. Choice ng tao. Pagka gusto ko kasi nilang gawin, may paraan. Pag ayaw ho, maraming dahilan. Pagkatapos ng koleksyon, dito sa segregation area sa likod ng eskwelahan, dinadala. Alright. Dahil maayos ang kanilang sistema, wala kaming naamoy dito na kakaiba. Pati langaw, tila mailap. Ano yung mga benepisyo sa kanila nito? Ang unang benepisyo nila, sir, dati kasi 100% ng basura nila, tinatapon nila, no? Ngayon, sinasabi mo, yung 70% ng basura nila naiiwan, yun ang mga recyclables. So, ngayon, binibenta nila yon, nagiging dagdag kita sa kanilang pangbuwan ng araw-araw na panggastos. At hindi lang yon, yung kapaligiran namin, naging malinis. Sa dengue namin, dati ang cases namin sa dengue, 50 cases a year. Ngayon, nasa maximum of 5 to 10 na lang. Bakit bumaba yung dengue? Kasi nga, mayroong mga bakanting lote dati, sir, na kumisan tinatapunan ng basura, no? So, ang ginawa namin sa mga bakanting loting yon, nilinis namin at ginawa namin mga urban gardening. So, nawala yung basura sa mga bakanting lote. Eh kung napaka-laki at linaw ng ginhawa, bakit naman hindi ginagawa ng iba ito? Tingin nyo? Sabihin na natin sa barangay level, walang political will na para gawin yung programa. Eh kami, basta kailangan gawin natin yan, ipatupad natin yan, batas yan, at hindi lang yan makakatulong sa ating kalikasan. Ginawaran ng maraming parangal ang barangay Maimpis dahil sa kanilang sistema sa plastik at basura. Kung tutuusin, matagal nang nasa batas ang mungkahi ng segregation mula noong taong 2000 pa. Ang Republic Act 9003 o ang Philippine Ecological Solid Waste Management Act. Ngunit makalipas ang halos 2 dekada, iilan pa lang ang mga lugar na talagang nagpapatupad nito. Mula sa barangay, dadalhin na ang mga basurang hindi mapapakinabangan sa City Transfer Station ng San Fernando. Ang mabuti yung segregation at source dahil unang-una nakakatipid yung city and yung natitipid niya magagamit natin sa ibang mga projects like sa paggawa ng mga daan, eskwelahan. Kung dati 7 milyong piso nagagastos ng lungsod kada buwan sa basura, ngayon wala pang 2 milyon. Nakatitipid nga ang pamumuhay ng ganito, ngunit hindi masusukat ng pera ang pakiramdam na maginhawa ito sa kalooban, sa tahanan at sa kinabukasan. Kasha yan. Nagdo-double check. Nakita namin sa tahanan ni April na lahat tayo may tungkulin sa paglutas ng tumitinding krisis sa ating paligid. Ika nga ni Jose Rizal, mahalaga lamang ang buhay kapag may mas mataas na layunin kaysa sa sarili. Wala naman ako makukuha out of this. Hindi ko naman to ikayaman or something. Pero hindi Marami pang factors dito na nakapaloob.
ginagawa ko to sa anak ko. Kasi yung future nga, yun pala yung pinaka-essence nun eh. Ayoko yung darating yung time na, ay, mama ko wala man lang ginawa, ang dami ng basura. Gusto ko maalala niya ako na gano'n na, may someone na kasi yung future, yung environment, hindi naman natin to hiniram sa, yung mga elders. Hiniram natin to sa mga future pa na darating na kids. Sa kwento ng mga senior sa aking angkan, hindi ka na kailangang umalis ng Maynila noon upang makaligo sa dagat o mag-nature trip. Sa mga bakawan ngayon sa may dalampasigan ng Manila Bay, magugunita pa ang mga panahong yun. Ngunit kahit dito, sandali lang bago ka harapin ng higit na malawak na katotohanan. Mula Maynila, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.